Meron pa bang value yung mga senatorial debates na ganyan? Kasi noong 2022 nakita natin, pinakita ng leading candidate for president nun. Pwede ka naman pala hindi umattend eh. Pero ngayon, meron pa bang value yan? Well, hindi mo matatanggal yung value niya, no? Kasi lalong-lalo na kung ito yung ginaganap o ino-host ng isang network na medyo may kalawakan din naman ang coverage, no? Kasi kumbaga libreng ano ito eh, libreng pamamaraan ng pagpapaalam kung anong posisyon mo sa mga usapin, lalong-lalo na dun sa mga hindi gano'n kalaki ang kakayanan na mag-advertise, no? O maglabas ng mga advertisement. So may value siya. Ang tanong lang Mm. diyan ay at sabi mo nga kanina, sino nanonood ng debate 'no? Mm. At papaano ito ibinabalita pagkatapos ng debate kasi mas Mm. mas importante yung pagbabalita pagkatapos ng debate, eh. Yung Mm. pagiging viral ng impormasyon kung saan mas malawak ang maaabot nun kung talagang, ah, sinundan pa ng iba pang impormasyon, lalong-lalo na kung controversial o medyo appealing yung mga posisyon na inilahad dun sa debate. Mm. Okay. Pero dito, doon sa nakita niyong ano, debate recently, kasi isang value dapat ng debate talaga magkakaroon ka ng ano, no, matinong public discourse at nagkakaroon ng pagkakataon yung mga botante para kilatisin yung mga kandidato. Nakita ba natin to dun sa recent debate? Well, merong isang bahagi nung debate na pinagdebate yung dalawang kandidato 'no. May ibang bahagi na tinatanong sila ng isang miyembro nung network ng mga usapin 'no, na patungkol sa kanila. So, medyo maiksi siya 'no, Christian 'no. Hindi malalim yung pagtatalakay ng ilang mga usapin kasi nga, hindi ko kung di ako nagkakamali parang lagpas 10 yung nandoon o 12 yata sila. Mm. Sa harap ng isang oras talagang hindi aabutin yung malalimang diskusyon. In a sense hindi siya debate, eh, forum siya, eh. Mm. May bahagya lang na debate sa pagitan ng dalawang kandidato, pero hindi pangkalahatan 'no. Mm. So mas forum ang orientation niya, yun nga lang, Mm. ah, may mga controversial issue na tinatanong sa bawat isa. Pero alam mo naman 'pag controversial na gano'n may pagpapaliwanag na kaagad kasi ma-anticipate nung kandidato kung ano yung tatanong sa kanya. Okay. So dito, 'di ba yung format is very important. So I suppose pinaghahandaan ito ng mga kandidato tsaka ng kanilang mga strategies. Yung mga ganyang format, ano ba yan? Meron ba siya talagang true value doon sa matinong political public discourse? Example, kung yes or no, tas very limited yung paraan para makapagpaliwanag. Well, oo, kasi doon, eh, parang, yung medyo mas malalim yung posisyon 'no, sa mga usapin, yung kanilang paninindigan medyo lumalabas dun sa yes or no. Ang problema dun hindi nila may mapapaliwanag, eh, lalong-lalo na kung dun sa usapin na yun, ang posisyon ng karamihan ng Pilipino ay hindi tulad nung kandidato, 'di ba? Kasi kung controversial, kunyari kung tatanungin yung isang kandidato tungkol sa comprehensive sexuality education at sabi niya pabor siya, at napaka-controversial ng issue na yun. 'Pag hindi siya hinayaang pagpaliwanag doon, eh, naiiwanan lang do'n sa kanyang pabor o hindi pabor na sagot. So, papaano siya makakuha ng suporta no'n kung gano'n lang, kasi do'n mo makikita kung yung kandidato may kaalaman do'n sa issue, eh, o pumoposisyon lang, na ang yung posisyon niya sa tingin niyang mas popular sa mas nakakarami. Correct me if I'm wrong, Prof, no? Kasi minsan ang tingin ko sa mga ganyang formats, of course, you're not blaming specifically in GMA7, pero in general, because of the limitations of the medium, pag yung tipong yes or no, tas very little opportunity to explain, ang nangyayari dyan, pagalingan ng sound bites, di ba? Tapos Mm. yung ano yung pinakamagmamarka, and ang nagdadala dyan yung mga demagogue-like candidates, yung magaling mong bola, maganda yung boka, di ba? Tama ba? Oo, parang ibig sabihin sa isang forum, yung pinakamalakas ang boses 'no, Mm. pinakamataas ang parang bold ang kasagutan, yung Mm. soundbites diyaan. So, minsan gano'n lang 'yan, eh, pero 'pag tinignan mo hindi naman gano'n kalalim ang kanilang pang-unawa do'n sa usapin. Kunyari dito sa nakaraang debate, merong isang kandidato nun na talagang maayos ang kanyang kasagutan kaso kapos sa oras yung kanyang binigay sa kanya para sagutin, eh. Ah,
So yun, medyo yun yung limitation ng time. Pag binigyan ka ng 30 segundo, 1 minuto para sagutin ang isang usapin na napaka-komplikado, hindi kaya ng 1 minuto 'no. Lalong-lalo na kung pagpapaliwanag ay talagang dapat mong mas gawing mas naiintindihan ng nakakarami. Totoo yan eh. Kunwari, tinanong ka, pabor ka ba sa same-sex marriage? Sinabi mo, hindi. Pero gusto mo pala, pabor ka sa same-sex union. Yung mga civil unions. Parang Oo, papaliwanag yeah. in 30 seconds eh. No? Oo, kasi mahirap 'yun, eh, 'di ba? Mahirap magpaliwanag ng posisyon mo kung ang binibigay sa'yo 30 segundo. Tapos minsan Mm. nangyayari diyan, magbabanggit ka ng pangalan ng ibang tao tapos yung isang tao na 'yun ay, parang bubusgahin ka. So actually mahirap talaga yung format lalong-lalo na, Christian, kasi 66 'tong kandidato sa isang forum na ganito, 10, 12. Kahit na isang, oras 'yan, bigyan mo man lang silang tigli 5 minuto, hindi 'yan sapat para makilala sila ng botante 'no, kung bibigyan mo sila ng exclusively tigpa 5 minutes. Maganda ba dyan yung parang by batch? Kasi nung 2022, nakapag-moderator and host din ako ng ganyang forum eh. Pero nung time na yun, I think more than 20 umattend. And sabi ko, Hmm. napaka-unwieldy. Yung parang pwede nga matulog yung kandidato eh, bago siya sumagot eh. So parang hirap talaga i-manage yung mga ganyang debate. Pwede bang gawin dyan by batch? And ano ba yung limitations nun? Kunwari, dito 10 muna kayo, 5-5-5-5. Well, puwedeng gano'n, puwedeng by batch o kaya siguro puwedeng gawin ng mga network diyan, meron silang isang parang ng ginagawa mo yung Wise. Meron kang mga snippet na mga kasagutan nila at parating on demand, puwedeng i-download sa kanilang website kumbaga o pino-post sa social media pages nila. Kung saan pare-pareho ang pag-uusapan niyo at matatanong mo yung 66 na yun, "Ano bang tugon mo rito? Ano bang solusyon dito?" Kasi nangyayari rito dun sa debate kunyari merong isang bahagi dun na magkakasama yata ay si Ernesto Arellano, si Heidi Mendoza at si Bato de la Rosa. Nung Hmm. nasagot na ni Arellano, nasagot na ni Heidi, nung tinanong si Bato sabi niya, "Sang-ayon ako sa mga sinabi nila." Parang naalala ko yung presidential debate dati na si Digong Nadigong. Duterte sabi niya 'no, "Ano ba masasabi ko, nasabi na nila lahat, okey na lang kung ano sinabi nila sang-ayon ako." So, kumbaga parang nakaka-free ride rin yung isang kandidato 'no. Pero ang Mm. puwedeng gawin diyan, isa-isahin mo, tanungin mo at kung ano yung kanilang kasagutan, yun ang ilalabas mo ng hindi kumbaga walang kopyahan, 'di ba? Ah, kasi yun yung mahirap dun, maaaring, nagkakakopyahan lalong-lalo na sa mga usapin na medyo, tinitignan mahalaga ng mga botante 'no. Tsaka isa pang napansin ko sa ganyan, Prof, yung mga handlers sa mga senatorial candidates, lalo yung mga tingin nila big names sila. Pag inimbitahan yung mga yan, tatanungin mo na sino ba yung naimbitahan na at sino yung nagkumpirma at sino yung makakasabay ko. 'Di ba? Very concerned sila sa ganyan. Oo, tapos ang puwedeng mangyari dun, handa na sila 'no, anticipated na nila kung ano yung mangyayari. Kaya alam na nila kunyari kung kasabay ko ganito, maaaring ire-raise niya itong issue na ito at 'pag ni-raise yung issue na yan, paninindigan ko lang yung posisyon ko o maaaring babalikan ko. Yun yung nangyari dun sa, pagpapalitan 'no, ng posisyon ni Senator Bato de la Rosa at ni Franz Castro. Mm. Kumbaga ang sagot ni Senator Bato parang, "Ikaw, meron kang conviction, eh." Ayun ang sagot niya kay, Representative Castro. Imbes na sagutin yung usapin tungkol sa EJK at ang pananagutan ng nakaraang administrasyon, parang nagkaroon ng, counter accusation 'no, laban Inano na, kay Representative. inuba na yung usapan. O, pag ganyan niya kasi parang pwede ka mag ad hominem, pwede ka mag whataboutism. 'Di ba? Pwedeng Yeah. mamersonal eh, pag ganyan. I-re-redirect nila. Sa akin, Christian, importante yung debate, kung mapapalalim mo at mapapalawig mo yung usapan. Ang problema lang diyan, ilan nga ang nanonood 'no? Kasi noong 2022 natatandaan ko, nung tinanong namin kung mahalaga ba yung o influential ba sa kanilang pagpili ng isang kandidato ang participation sa debate. Parang 7 sa 10 nagsasabing, oo, influential. Pero kung Mm. tinos-tabulate mo dun sa electoral preference, karamihan ng nagsasabing influential ay bumoboto kay o pumapabor kay Bongbong Marcos na nung panahon na yun ay yung umiiwas sa mga debate.
So, kung talagang influential siya, siguro dapat hindi gano'n kalami ang sasagot na influential dahil nung panahon na yun, parang lagpas mayorya na ang pumapabor kay Bongbong Marcos bilang kandidato sa pagkapresidente. Interesting yung may disconnect, no? Feeling ko lang na ito, hindi mo scientific, pero gut feel ko lang, yung mga ganun na tanong, feeling nila, dapat ko isagot dito, importante yung debate. Oo, Hindi ako na, medyo diba? medyo gano'n ang kanilang kasagutan, pero yun nga, hindi naman necessarily malalim ang kanilang paninindigan dun sa kanilang kasagutan. Maaaring na-mobilize lang yung opinyon kasi sa tingin nila yun ang tamang kasagutan.